Tahimik ang gabi. Sa bawat pag-ikot ng bentilador, may ingay na hindi galing sa labas, kundi mula sa isip mong pagod na sa kaiisip. Hindi mo alam kung anong kulang, basta't pagod ka. Tulog ang katawan, pero gising ang diwa. Dumaan na rin ako riyan. May mga panahong kahit anong gawin mo, parang palaging sablay. Parang mas mabilis ang mundo kaysa sa mga paa mong pagod at minsan, sa sobrang dami ng direksyon. Wala ka na ring gustong tahakin. Pero tandaan mo to, ang taong may malinaw na layunin, hindi madaling tangayin ng gulo ng mundo. Ito ang turo ng Stoicism. Hindi ito para sa mga taong walang problema, kundi para sa mga taong pinipiling lumaban, kahit araw-araw silang sinusubok. Ngayong gabi, may 10 hakbang akong ihahain sa harap mo. Hindi para sabihing mali ka, kundi para paalalahanan ka na minsan, kailangan mo lang ng gabay, hindi solusyon. Unang hakbang, matibay na layunin. May kasabihan ang matatanda, ang taong walang layon parang dahong patay na ano rin ng agos. Wala siyang kapit, wala siyang laban, at ang akala niya, basta gumagalaw siya, tama na. Pero ang totoo, palayo siya ng palayo sa sarili niyang daan. Maraming tao ang abala sa buhay, pero hindi malinaw kung para saan ang kanilang pinaghihirapan. Gumigising, nagtatrabaho, kumakain, natutulog. Pero pag tinanong mo kung bakit, mapapatahimik na lang. Ang layunin ay parang bituin sa gabi. Napakaganda, kumikinang, nag-iimbita, pero hindi abot kamay. Subalit sapat na ang liwanag niya para hindi ka maligaw sa dilim ng gabi. Hindi mo ito mahahanap sa isang upuan lang. Kadalasan, nadidiskubre mo ito sa gitna ng katahimikan, kapag wala ng palakpak, kapag wala ng nagmamasid, kapag ikaw na lang ang nakakarinig sa sarili mo. At kung totoo ang layunin mo, hindi ito madaling bitawan, dahil ito ang mag-aangat sa iyo sa oras ng kalituhan. Ito ang magtutulak sa iyo kapag wala nang nagsasabi ng kaya mo pa. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang hindi ko kayang bitawan kahit anong mangyari? Ano ang dahilan kung bakit ako bumabangon kahit walang kasiguraduhan? Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pero huwag mong hayaang matapos ang buhay na hindi mo man lang nahanap ang sagot. Ang taong may matibay na layunin, hindi ibig sabihin ay hindi nadadapa. Ibig sabihin lang, kahit madapa siya, alam niya kung paano siya tatayong muli. At sa mundong mabilis magpalit ng uso, opinyon at direksyon, ang taong may paninindigan, kahit tahimik, ay hindi natitinag. Isipin mo na lang, ang mabigat ay gagaan kapag alam mo ang dahilan kung bakit mo ito dinadala. Ikalawang hakbang, pagbabantay sa diwa. Madalas, kapag may nagsabi ng masakit, agad tayong nababalot ng puot. Bakit ba ganun? Hindi pa nga natin lubos naiintindihan ang sinabi. Galit na agad ang isinasalubong. Pero ang totoo, hindi ang sinabi nila ang nakakasakit, kundi kung paano natin ito tinatanggap. Kaya't sa Stoicism, isang aral ang itinuturo. Bantayan mo ang sarili mong isip bago mo ituwid ang mundo. May kasabihan tayong mga Pilipino, ang bungang hinog sa pilit, kadalasang mapait. Ganoon din sa damdamin. Kapag agad tayong tumutugon sa galit, hinog sa pilit ang kilos, at madalas, pagsisisihan sa huli. Ang pagprotekta sa sariling saloobin ay hindi lamang kakayahan, ito ay gawi. Hindi halata sa labas, pero sa loob, ikaw ang may hawak ng susi. Hindi ito nangangahulugang pipigilan mo ang sarili mong masaktan, kundi matututo kang kilalanin ang sakit at piliing huwag hayaang kainin ka nito. Kaya't kapag may bumangga sa damdamin mo, huwag agad bumangon ng may galit, huminga, huminto. Tignan ang iyong sarili, isipin ang iyong sarili. Itanong mo, karapat dapat ba ang sagot ko sa katahimikan na hinahangad ko? Naalala ko ang nanay ko noon. Kapag galit ang tatay ko, hindi siya sumasagot agad. Tahimik lang siya, naglalaba o nagluluto. Akala mo walang pakialam, pero sa totoo lang, yun ang panlaban niya. Hindi sigawan, kundi katahimikan na may respeto at dangal.
Iyan ang pagbabantay sa diwa. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi lahat ng laban ay dapat suungin. Piliin mo kung ano ang pinapapasok mo sa isip mo. Hindi lahat ng balita ay dapat pakinggan. Hindi lahat ng opinyon ay dapat kang maapektuhan. Iwasan ang mga usapang walang saysay, mga balitang walang gabay, at mga salitang walang biyaya. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng tao, pero kaya mong piliin kung sino at ano ang papapasukin mo sa loob ng isipan mo. Sa huli, ang tahimik na isip ay hindi patunay ng kahinaan, kundi palatandaan ng taong marunong pumili kung kailan magsasalita at kailan makikinig na lang. Ikatlong hakbang, pagtanggap sa opinyon ng iba. Hindi lahat ng salitang masakit ay paninira. Minsan, salamin lang sila. At tayo ang ayaw tumingin. Sa Stoicism, tinuturo na hindi mo kontrolado ang bibig ng iba, pero hawak mo kung paano mo iyon tatanggapin. May kasabihan, ang palay ay yumuyuko kapag hitik sa bunga. Ang taong marunong makinig, kahit nasasaktan, ay taong handang matuto. Mas maraming laman ang tahimik. Mas matibay ang pusong hindi nagmamadaling sumagot. Hindi siya agad nagtatanggol, hindi rin agad sumasagot. Tahimik muna. Pinapakinggan ang bigat ng sinabi, hindi lang ang tono nito. Hindi mo kailangang paniwalaan lahat, pero kailangan mong pag-isipan. May bahagi ba nito na totoo? Sa pagtanggap sa opinyon ng iba, huwag mong kalimutan ang sarili mong halaga. Ngunit huwag mo ring ipagkait ang pagkakataong ikaw ay matuto sa kaalaman ng iba. Ang taong ayaw makinig ay madalas hindi alam ang sarili niyang pagkukulang. Ikaapat na hakbang, pag-aalis ng puot sa kalooban. May nagsabi minsan, ang galit na kinimkim, unti-unting kumakain sa kaibuturan. Kapag nasaktan tayo, natural lang na magdamdam. Pero ang Stoic ay hindi nabubuhay sa damdamin, kundi sa pag-unawa. Ang pag-aalaga ng puot ay parang pagkukulong sa sarili mong kulungan. Ang susi ay nasa iyo, pero pinipili mong huwag gamitin. Kaya't kung may inipon kang tampo o sakit mula sa nakaraan, pag-isipan mong palayain, hindi para sa kanila kundi para sa iyo. Ikalimang hakbang, pagharap sa takot at hiya. Ang takot at hiya ay hindi kaaway, kundi guro. Ipinapaalala nila kung saan ka marupok at kung anong bahagi mo ang nangangailangan ng pag-aaruga. Takot ka bang mabigo? Baka kasi sanay ka lang na pinupuri. Nahihiya ka ba sa iyong pagkakamali? Baka naman hindi mo patunay na tanggap ang sarili mo bilang ikaw. Sa Stoicism, tinuturo na ang kahinaan ay hindi ikinahihiya, kundi pinagmumulan ng tapang at kaalaman sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang tanggapin at harapin ang iyong mga kahinaan. Ika-6 na hakbang, paghahanda sa balakid. Sabi nga sa Boy Scout, laging handa. At ang totoo, hindi lang ito tungkol sa lubid o kompas. Ito'y paalala na ang matibay na loob ay hinuhubog bago pa man dumating ang unos. Sabi ng mga Stoic, ihanda mo ang loob mo sa maaaring mangyari, hindi para matakot, kundi para mapanatili ang lakas ng loob. Naalala ko ang kwentong paulit-ulit na sinasabi ng mga matatanda, ang langgam at ang tipaklong. Habang ang langgam ay abalang nag-iimpok ng pagkain tuwing tag-araw, ang tipaklong ay naglilibang, umaawit, sumasayaw, walang inaalala. Dumating ang tag-ulan. Ang langgam may makakain. Ang tipaklong giniginaw at nagugutom. Ganon din sa buhay, hindi mo kailangang matakot sa ulan. Pero habang maaliwalas pa ang langit, sikapin mong maghanda. Dahil pagdating ng unos, ang katahimikan ng loob ay madalas bunga ng ginawa mo noong nakalipas na panahon. Ika-7 hakbang, panloob na lakas. Ang mundo ay maingay. Maraming opinyon, maraming batikos, maraming humihila sa iyo sa iba't ibang direksyon. Pero tanungin mo, ano ba ang totoo sa akin? May kasabihan nga tayo, ang ilog kapag tahimik, malalim. Ang panloob na lakas ay hindi sigaw, tahimik ito. Gaya ng ugat ng punong hindi mo nakikita.
Pero siya ang dahilan kung bakit hindi ito natutumba sa bagyo. Hindi ito napupulot lang. Hinuhubog ito sa araw-araw na pagpili. Nang tama kahit mahirap, ng tahimik kahit may maingay, ng kababaang loob kahit may kapangyarihan kang sumagot. Ikawalong hakbang, pagpigil sa gawa. Hindi lahat ng nadrama ay kailangang sundin at hindi lahat ng iniisip ay kailangang sabihin. Ang stoic ay hindi manhid, pero marunong siyang mag-isip bago kumilos kasi alam niya ang isang salitang hindi makakatulong sa sitwasyon na hindi nasambit ay salitang hindi niya pagsisisihan. Kapag may udyok na sumigaw, magalit o magdesisyon agad, huminga. Ang lakas ay hindi laging nasa kilos lang. Minsan, nasa pagtitimpi. Ikasiyam na hakbang. Kapangyarihan ng pagtanggap. Tanggapin mo ang nangyari. Hindi dahil sang-ayon ka, kundi dahil totoo ito. Kapag tinanggihan mo ang katotohanan, para mo na ring tinatalikuran ang pagkakataong makapagbago. May kasabihan, ang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, hindi matututo kung paano manalo. Kapag nawalan ka ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay, o nasaktan, hindi mo kailangang ngumiti agad. Pero maaari mong tanungin ang sarili, ngayong nangyari ito, ano ang maaari kong makuha dito? Ikasampung hakbang, mamuhay ayon sa kalikasan. Sa dulo ng lahat ng ito, ang Stoicism ay paanyaya. Isang anyaya na mamuhay ayon sa kalikasan, sa tamang daloy ng panahon, sa tahimik na anyo ng karunungan. Ang puno ay hindi nagmamadali. Ang ilog ay hindi humihinto. Ang araw ay sumisikat hindi dahil may pumalakpak, kundi dahil tungkulin niyang sumikat. Ganoon din tayo. Mamuhay tayo ng tapat sa sarili nating pagkatao. May kabutihan, may pagkukulang, may pagsisikap. At habang lumalakad sa landas ng panahon, huwag mong kalimutang dumaan sa 10 hakbang na ito. Hindi isang beses, kundi paulit-ulit. Dahil gaya ng Stoic, hindi tayo hinuhubog ng mundo. Tayo ang humuhubog sa sarili nating mundo. Tahimik pa rin ang gabi. At kung nakarating ka hanggang dito, baka sa katahimikan na yun, may natutunan ka ring pakinggan ang sarili mong diwa. Ang 10 hakbang na ito, hindi solusyon sa lahat, pero sana'y naging ilaw sila sa landas na minsang naging madilim. Hindi madali ang maging matatag sa mundong pabago-bago, pero gaya ni Marcus Aurelius, maaari tayong matutong tumindig, hindi dahil wala tayong takot, kundi dahil pinili nating harapin ang takot ng may dangal. Kung nahanap mo ang kaunting kapayapaan dito, ibahagi mo rin. Dahil gaya ng katahimikan, ang karunungan mas lumalalim kapag ipinapasa. At kung gusto mong ipagpatuloy ang ganitong paglalakbay, bumalik ka lang dito. Isang hakbang, isang kwento, isang paghinga. Magkasabay tayo. Magpahinga ka. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na wala kang dapat patunayan. Maraming salamat sa pagbisita.